fulfillment ng promise ng Lord sa atin. Amen. Hindi lang yung death, kundi fulfillment yung resurrection. Kasi yung iba parang ang inaano lang nila na namatay sa akin si Jesus. Pero hindi nila na-realize na buhay din si Jesus para Yeah. sa atin lahat. Amen. Yun po. Amen. Yun yung transforming power sa atin. Nagbigay ng transforming. Saglit bago tayo sumagot sa ano, mag-prayer muna tayo para yung linger longer natin Q&A. Brother Robert, sige si Brother, pwede ka Brother Robert de la Riarte, ating first ano dito na pwede? Sige po. Tayo po manalangin na Diyos na dakila sa lahat at kami po lumalapit na may kababaang loob. At kami po ay nagpapasalamat sa buhay ng bawat isa sa amin nakadalo sa gabing ito sa aming fellowship, Lord God, na though online ito, Panginoon, pero kami po ay naniniwala na walang imposible, Panginoon, na kami po ay magkalapit-lapit ng loob despite ng magkakalayo. Salamat po sa gamit ng technology at salamat din po, Panginoon, lalo sa mensaheng amin napakinggan na talagang maliwanag, Panginoon. Salamat po kay Brother Charlie dahil binigyan siya ng katalino at karunungan na naibahagi sa amin at sa mga nagpapasilitate po ng ganitong mga programa para po may bahagi po ng malinaw sa amin at mapag-aralan namin ng malalim ang yung mga salita, Panginoon. At maging malinaw sa amin kung gaano ka naging napakabuti sa amin dahil binigyan kami ng isang Panginoong Jesus na namatay, nabuhay na muli, Panginoon, para sa patunayan na talagang meron kaming kaligtasan, Panginoon, na nagmumula sa aming Panginoong Jesus. Panginoon, salamat po sa gabay ng banal ng Santong Espiritu at salamat din po, Panginoon, sa lahat ng biyayang dulot ng iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Recording stopped. Alright, Q&A tayo mga kapatid, mga tanong natin, dagdag, sino pa bang nakaano, tapos na si Brother Robert Yarte, sino pa, Brother... Bago si Brother Joey katapos na natin, si Brother Brother June. Okay, sunod si Brother Joey. Tama ba na 3 days kasi hinulaan ni Kristo yun bago siya namatay. Oo. Na temple in 3 days I will build it up sa Matthew 12 verse 20. Na 3 days Jesus, mabuhay siya muli. Kaya nangyayari yun. Prophecy. Oo, tama. Dineclare niya, 'di ba? Dineclare, I will. Yeah, declaration niya, I will. Ang problema, sorry to interrupt, ang problema, malimit i-declare ng Panginoon but they never understand it. Yeah. They didn't understand because even though when they went to the grave, they don't believe Mary. Yeah, at saka sila, hindi pa sila nakaka-experience ng yung nag-promise na babalik uli ako. Parang hindi pa nila mag-gasp, para ba nila Pastor, meron ulit akong trivia question dito kasi mahilig ako mag-trivia eh. Sige, subukan mo. Kasi ako ng Bible, may nakikita ko. May tanong ako rito eh. In Matthew 16, ang sabi rito, sabi ni Christ, after na sabi ni Christ, blessed are thou Simon Bar-Jonah, because of that confession that, he will build his church and he will give him the key, the privilege. Now, verse 21, sabi ni Christ, from that time, Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and scribes and be killed. Now, we know what happened. And Peter took him aside and began to rebuke him, saying, far be it from you, Lord, this shall never happen to you. And Jesus said, but he turned and said to Peter, get behind me, Satan, you are a hindrance to me. My question ito, trivia lang bakit sa palagay niyo hinila ng Panginoon na wag mong sabihin yan, makakadiskurahe sa amin yan in verse 22. Kaya sinabi sa kanya ng Panginoon, get thee behind me, Satan. Ano sa palagay yung dahilan? Satan na kasi yung nasa unahan ni Peter, kaya hindi si Peter. Tama yan. Kasi alam mo, there's a lot of insights. There's a lot of insights that we can find in the Bible. Gusto kasi ni Satan, hindi maligtas ang tao. Isa lang yung pinaka-basic nun Ayaw niyang maligtas ang tao, gusto niya mapunta sa kanyang mga kamay yun
Kasi pag hindi ka naligtas, wala tayo kay Kristo, wala tayong kaligtasan, hindi tayo pupunta sa langit. Saan tayo pupunta? Yeah. There's only 2 places. Meron bang 3 or 7 places? Pupunta natin after death. Di ba? Okay, ano pa? Robert? Ang problema pa po, ito, sa final day, maski si Satan, ko-condemn po siya, hindi po siya maghahari-harian sa impyerno. Yan ang katotohanan po doon. And what we have to be certain about is the facts na katotohanan na sinasabi ng Panginoon. Sa time na to, marami ang credible raw, incredible yun. Sinasabi nila na si Christ ay namatay lang. Hanggang dun lang, kamatayan. Meron sila pinakita sa YouTube na mga tomb, empty tomb. Sinabi nila doon raw kamatay ni Kristo na si Christ ay nakapag-asawa pa. Kaya, sabi ko, maraming kalokohan nga sa YouTube. Yeah. Really, you have to be certain on studying the gospel and Christ proof. Amen. Yan po, totoo po niyan. Oh, brother. Sige. Honestly, talagang nung una, hindi ko pinapansin din to. Ay ko, bakit nga ba, Peter, set aside, lagi ko sinasabi noon na pagkatapos sabihin ng Panginoon yon, Peter said to him, huwag mo na mangyari sa ito. And then Christ called him as Satan, pagkatapos ay sipurihin. Alam niyo isang nakita ko? Yan ang problema ng hindi masyadong nakikinig sa salita ng Diyos. Kita mo ha? Sa verse 21, ang sabi ng Panginoon ganito From that time, Jesus began to show His disciples that He must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and scribes and be killed. And on the third day, be raised. Ang inintindi lamang ni Peter, yung si Christ magsasuffer at papatayin. Hindi niya inintindi yung salitang on the third day, mabubuhay siya. Kinalimutan na niya yun. Ganun tayong marami. Kaya marami sa atin, di maunawa ang Biblia Kasi hindi natin binabasa mabuti. Alam niyo, nakita ko rin lang ito. Sa totoo lang. Kaya sinare ko sa inyo. Kasi lang, isipan, bakit si Peter ganun ang pagkakasabi? Nung basahin ko, meron pala siyang nakalimutang intindihin. Hindi niya itinloy, pakinggan yung sinabi ni Christ na panghuli. That on the third day, He will be raised. Tsaka hindi sila nagpay-pay attention, Brad. Hindi sila nagpay-pay attention. Ang attention niya naroon sa kamatayan, sa pagsasuffer. Sabi niya, huwag mo sabihin yung mga yan. Hindi, sabi ni Christ, lumayo-layo ka nga sa akin, Satan. Kaya maganda po yung nag-aaral ng Bible. Na talagang we go on deeper on the Word of God. Tsaka hindi nagpay-pay attention. Minsan natutulog pa. Di ba? Katulad nga sa Transfiguration, natutulog siya. Bigla na lang, Okay. Hindi ba nag-meditate na? Yung nakapikit. Oh, brother, ano? Brother John. Brother John. Pedro pala nagpadali. Hindi niya inintindi yung huling statement ni Christ Inintindi lang niya yung una. Mahilig ba sumabat, sumingit? Mahilig kasi, katulad doon, let's build 3 altars. Di ba? Okay, brother Jun. Bago si Brother Joey. Hindi sa Juna. Si Ricardo nakataas pa rin ng kamay. Si Brother Chris. Sige, Brother Chris, sunod ka. Chris, wala Chris. Sige, Brother Jun, tapos si Brother Chris, Brother Joey. Nakita ko si Pastor Bay. Sabi po dito sa prophecy, for just as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, so will the Son of Man, that is Jesus, be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Ibig sabihin, at talagang kumpirmado yung sinabi ni Pastor Charlie, na yung 3 days na yun mabuhay muli kasi fulfilled prophecy na yun prophesize na yun. Kaya ang Bible ay totoo sapagkat yung mga prophecy niya ay nagkaroon ng fulfillment. Kasi ang problema niyan, wala naman tayong problema sa 3 days. Ang problema natin sa mga religion, katulad ng Sabadista, gusto nila Sabbath mag-worship. So ginagawa nilang Sabbath resurrected. Ang iba naman, yung mga kulto, kaya doon tayo nagkaka-problema. Pero kung talaga tayong Bible reader, nagsisearch tayo, kaya nga sa John 5:39, talagang yung pagkatao ni Kristo, malalaman natin kung tayo magre-research or basa, continue, study sa Word of God. Kaya alam nyo, sa mga pastors, preachers, walang retirement.
continue tayo na nag-aaral, na learn na kaya the only time mare-retire tayo sa graveyard. Ganun tayo pagpatay na. Hanggang ngayon, hangga't buhay pa tayo, nakakapagsalita, nakakapagbasa. Wala nang excuse ngayon. Malabo na yung mata ko. Marami naman reading glasses ngayon. Magdo-donate ang Hillside Church. Kung hindi ka makabasa, mag-donate ng mga reading glasses. Okay, Brother Chris. Si Brother Chris. Ating youngest Kanina pa yun. preacher. Dinig. Sige, Brother Chris. Yung parang dalawang tanong lang po. Yung una is about sa resurrection ni Christ. Alam po ba ng lahat yun, yung mga nakasaksi sa crucifixion ni Jesus Christ? No, hindi niya alam kasi hindi nga nila intindihan, even the apostles, they did not understand it. Laging sinasabi na ni Christ, from the beginning that He will die but He will be raised. Pero they did not understand it. Kaya even though nagkaroon ng on the first day of the week nag-resurrect, if we are trying to read the scripture clearly, even the women, naghahanap sila eh. Bakit walang laman? Saan niya tinago? And then when they told Peter and John, ayaw pa nilang maniwala eh. Ayaw pa nila. So even though Jesus Christ proclaimed that He will be raised up, according to His declaration, still they did not understand it. They did not understand. But the only time, that's why Christ showed Himself alive. Kaya nga yung tinatawag natin, actually there are 12 occasion or appearances Christ has made. Yung 6, you will notice that the 6 appearances is referring talagang actual na nakasama nila si Christ, actual na nahipo nila, actual na kumain siya, actual na nakausap niya on those 12, na appearances together with Paul. Si Paul ang kahuli-hulihan eh. So that's the only time that, their faith was revitalized, they were transformed. Peter, from being coward, now nobody can stop him from being bold. He is ready to die for Jesus. Apostle Paul is a persecutor, and even James is also the same, and he really believed that. So even though Jesus proclaimed that, they never understand it. Hindi nila naintindihan. But they know it. Naririnig nila. They did not mind it. Tungkol doon sa sinasabi ni Brother, tinatanong ni Brother Chris, hindi pa kasi uso ang social media noon eh. Sa newspaper eh. Pero balitang yung hindi gossip pa, talagang alam na namatay si Kristo sa krus. Ang naka-witness lang yung mostly yung tatlong Maria, talaga nandun yun. sa pagkamatay sa krus, sa yung palaspas na talagang lahat nandun sila eh. At pagdating sa tomb, talaga silang first naka-witness na nag-resurrect si Jesus Christ. Kasi nga yung angel, He's not here. Wala siya dito. Kaya balik kayo sa mga kapatid nyo, sa mga apostles, sa disciples. Ngayon, yung sinasabi nating maraming, sabi nga ni Brother Charlie, maraming mga eyewitnesses. Pati nga yung ascension sa heaven ang mga disciples bago sila pumunta doon sa upper room sa Jerusalem bago yung Day of Pentecost, talagang maraming naka-witness. After the sinabi ni Brother Charlie, isa sa mga eyewitness na talagang kalaban na witness si Paul, si Pablo. Yan ang pinaka na yung bago siya nabulag. So napakaganda. Ano pa yung second mo, Brad Chris? Yung kasi kaya po yung first question ganun kasi yung crucifixion kasi ni Jesus Christ is marami po yung nakasaksi ba? Marami yung nakakita, marami yung nandun. Tapos yung resurrection kasi niya is nasabi doon na 500 plus lang yung nakakita. Yun. Nga. Hindi sinabi 500 plus lamang. Hindi sinabi 500 plus. Sinabi lang na at the same time nagpakita siya sa 500 brethren. Una kay Cephas, then to the 12, kasama pa nga doon yung mga babae, hindi na binanggit ang babae, and then to 500, then to James, then to Paul. Hindi sinabi eksakto 500 lang. Now when it comes to the death, tama ka ron, na talagang maraming tao noong una, they know about the death of Christ. Kaya lang, unti-unti nag-dwindle yung crowd. Especially siguro, nung magdilim na, nung ang Panginoon ay taas na, nawala na ng kaunti mga sigaw, yung pag-alipusta,
Actually, the four soldiers are the only one that left there. Why I say that? The four soldiers are the quaternion. We called it in Latin as quaternion. It means four. Kaya nung magsugal sila, nung igambol nila yung damit ng Panginoon, kasi as a Jew, ang normal Jew ay may 5 kausutan yan. Outward, that's yung loob, tapos yung parang scarf, tapos yung belt, and then the shoes. So, 5 yon. Yung 4, kanilang pinagtigisahan. Pagdating doon sa yung outward na robe niya, outskirt niya, yun ang kanilang pinagsugalan. Alright? And then, those are the 4 versus the 4 then. And then, that is Mary, tatlong babae, sabi ni Pastor Ador, and then, John the Apostle. Now, yun ang natira. Yun lang ang naroon. Okay? Hanggang sa matapos ang Panginoon talaga. Ay, yung iba nag-dwindle na eh. Sawa na siguro ang sila. isa pa sa evidence dyan, Brad, dagdag lang. Ang isa pang evidence dyan, yung mga centurion, naka-witness din yan eh. From di ba? Oo, nung pinako, nung nilibing, nung tinusok sa kilid, tapos na yun, nung nag-resurrect, di ba? Binayaran pa siya. Huwag sabihin na nag-resurrect. Binayaran pa sila. Pero ang pinaka-most evidence, alam mo, at present day, may mga Kristiyano na experience nila, nagpapakita si Jesus sa dream nila, ha? Not in, sa dream nila, sa miracles na kanilang na-experience, lalo pat sa mga anti-Christian nation, sa Islamic, marami silang experience na na-encounter nila sa Jesus, hindi yung yung in dreams. Kasi yun ang nila, mga healing, ganun. So, most likely, even in the name of Jesus, may experience yun eh. Kaya ang witnesses, tayo, we are witnessing that Jesus lives in me, Jesus resurrect me from my life. Yung mga nabago, yung mga criminals, yung mga nabago sila ang mga nakaka-witness na because of Jesus, na-change ang lives namin. 'Di ba? Napakaganda nun. Brother, about evidence. Talking about evidence, in legal view sa evidence, yung pong evidence of habeas corpus. Kung present yung physical na katawan ni Christ, valid of evidence na yun for truth. Yung evidence corpus na produce ni Jesus yung katawan niya. Yeah. Kaya walang doubt sa mga witnesses. Additional na lang yun eh. Kaya nga tama. Yun ang complete evidence na kayang i-proclaim yung resurrection. Ibalik natin yung emphasis ni Brother Charlie. Sabi nga ni Brother Charlie, ang pinaka-evidence, empty tomb. Walang hindi makita yung body ni Jesus Christ. Empty ang tomb. Kaya nga tayo puros empty cross, empty wala tayong kaya lang siyempre sa religion ng Katoliko nakapako pa rin si Jesus Christ. Hindi pa rin ganda sa cross. Kaya sa atin empty lahat eh, di ba? Yung ang hindi lang empty yung isip natin tsaka yung heart natin, nandoon si Jesus eh. He lives in us, di ba? Jesus in me, Jesus in you. Diba? May kanta na. Brother Joey, kantay mo yun bago ka magbigay ng ng comment. Jesus in you and Jesus in me. Jesus in us. Okay. Nag-fellowship ka pa. Okay, Brother Joey, yung final comment. Ito yung si Brother Joey, ang ating traveling preacher. Ayaw niya ng touring preacher eh, traveling. Anyway, sige. Yung mga tao na hindi nagbabasa ng banal na kasulatan at matatalino. Sabi niya, I figure it all out kung bakit maraming Kristiyano. Kasi yung mga unang mga forefather ng mga yan, naggawa-gawa ng kwento na meron daw Kristo, may ganito, ganun. Ito yung mga taong hindi nagbabasa. At pag nakausap minsan, dahil matatalino sila, pag nakausap ang mga Kristiyano, oo nga, ganun nga siguro nangyari. Yung mga unang leader nagagawa ng kwento. Pero hindi na pagka nagbasa ka ng banal na kasulatan, makikita mo, walang mamamatay sa isang kasinungalingan. No? Yung binanggit kanina, yung word religion, yung Buddhist or Hindu ang kanilang ninuno, hindi nabuhay sa mga patay. Yung Hindu, yung Islam o Muslim,
sabi na, nagkaroon daw substitution eh. Doon lang sila tumama yung word of substitution. Ano Nung pangalan malapit nung na ano, si Christ kay sa ano, cross, San Jose? nagkapalitan. Kaya hindi na pa ako sa Christ, hindi siya namatay. Kung hindi siya namatay, walang pwedang resurrection. Yun sabi ng Muslim. Dahil daw dinaya sila, mandaraya si Allah. Isa sa mga attribute ni Allah ay pandaraya. Doon sa 99 na attribute ni Allah. Oh, lies and deception. Deception. Kaya diniceive niya ang humanity na hindi namatay si Christ sa cross. Hindi ko alam kung may ala ba talaga o baka problema yung Quran o baka problema talaga si Muhammad. Nonetheless, no, pagka binasa natin ang banal na kasulatan, yung Matthew, Mark, Luke, and John, makikita natin yung summarize sa kinuwento na ni Kuya Charlie ngayon. No? So I really appreciate na sana makita natin to. Madami pa rin madadaya na hindi namatay si Christ, hindi siya nagse-resurrect. Gawa lang ng mga unang tao na pinasinungalingan ito. Kaya dumami ang Kristiyano. Pero meron tayong document, the Bible. And we encourage each and every one of us to read our Bible. Kahit yung Matthew, Mark, Luke, and John lang muna. Then, yung dami ng alam na natin, gamitin na natin sa pag-share. Yun lang gusto kong... At saka ano, Brad, Joey, gusto kong dagdagan sinabi mo. Maganda yun. Kasi binanggit mo nga yung sinabing pinalitan yung katawan ni Christ. Maganda yun. Actually, nabasa ko rin yung sa apologetics. Ang sagot nga natin doon, when that issue was raised, it happens after 600 years. Ngayon nga 600 years. So, talaga it's a baloney. Kaya talagang walang... At saka, kung mapapansin mo, there was written, sabi nga, Jesus, you know what, hindi ko na-explain mabuti kasi alam ko, lampas na ako sa oras eh. Kasi yung pagkakasulat, very important din yun eh. Jesus of Nazareth, King of the Jews. Actually, naroon sa verse 21 ng John chapter 19, imperfect tense yun eh, na sinasabi ng mga priest, they kept on saying, tanggalin mo yan, ayaw namin yan. Itong ilagay nyo, Jesus of Nazareth, I am the King. Kasi yun sabi niya, that is blasphemy. Pero doon sa verse 22, ginamit doon yung perfect tense, na sabi naman ni Pilate, what I have written, I wrote. Ibig sabihin, that is final. Yan, it was written in Hebrew, it was written in Greek, it was written in Latin. Hebrew, because it is the law of what we call religion. Okay, Greek, because it is the law of knowledge and education. Latin, because it is the law of order, you know what, and security, because that is the language of the Roman Empire. Amen. So it's really nice. Kaya nga, Brad, ang warning natin sa mga preachers ngayon, huwag kayong gagamit ng mga bagong yung translation kasi na yan eh, pinapapalitan eh. Alam mo bakit kasi tsaka yung ngayon, yung tinatawag natin na wala na sa yung translation ngayon, maraming pinapalitan eh. Oo, tsaka yung storya. Tandaan natin yung Bible, yung mga lumang translation, yan ay history, not story. Hindi yan yung kwento, yung history of the world. Kasi ginagawa nilang tale eh. Ayan mga tale lang pala yan. No, mali yun. Fairy tale lang yan. Pero ang totoo niyan, ang Bible is history. Kasaysayan ng buong mundo, kasaysayan ni Kristo, hindi kwento. Kasi pag kayo, minsan iba na nagkakamali tayo ng sabi, may mga preacher na sinasabi, ito ay kwento ng Biblia. No, history. Ganun ang natin. Oo. Anyway, thank you very much. Even if totoo ang sinasabi ng Muslim, ang tinatawag natin yung antibiotic, lately lang na napakita yan eh. So kung binugbog talaga si Kristo at hindi na makalakad, after 3 days, kung nagkapalitan man, after 3 days, nasan yung bakit kamay lang, saka yung gilid lang ang may sugat, hindi makakalakad pa yan. Wala pang antibiotic that time. Bugbog pa yan. Ninagnanak pa mga sugat. Kaya hindi pwedeng totoo yung sinasabi ng mga Islam. Kung nagkapalitan lang. Last Friday night, yun ang diniscuss ko, yung medical outlook, yung physician outlook regarding the death of Christ. I tried to explain yung cause ng death niya, yung fatigue, hunger, yung fluid loss, dehydration, at saka doon sa scourging. Yung sa fluid loss lang, yung pagkawala ng mga dugo niya, yung crown na plated ng tinik, that is something. Yung pagpapawis niya
sa Gethsemane, sabi nga, it will lead to shock and death din. Yung calories na nawala ron. Yung mga tinatawag natin. So, doon pa lang pwede ka nang mamatay eh. But Tama. Jesus Christ was able to survive. Ngayon, ang tanong naman ngayon, mga kapatid, agree ba tayo na si Jesus ay nag-resurrect? No doubt. 100%. Ha? Yes po. Yes. Nag-resurrect. Amen. Amen. Oh. Ngayon, ang isang nakakalungkot, maraming Kristiyano, parang Biyernes Santo. Parang namatayan pa rin. Kailangan mag-act tayo na Jesus is alive. Kaso, ang buhay natin parang patay eh. Di ba? Kailangan, sabi nga, raised from the dead. Mag-act tayo, maglingkod tayo na talagang buhay si Kristo. Pag nakikita tayo ng non-believers, naku, mukhang patay ang Diyos nito. Di ba? Kailangan ipakita natin na alive si Jesus Christ. Kailangan lagi tayong excited. Hindi tayo lagi naka-Biyernes Santo. Sabi ni Brother Charles, Charlie, Good Friday. Laging Good Friday. Yung nangyari sa atin, Biyernes Santo. Hindi ka makakain. Bawal ka pang kumain ng karne. Wala ka ng nutrient. Bawal lahat ng Hindi pa nagsusigal pa. Oo, So, yan ang nakakalungkot. Is Jesus alive in your lives? Yung tanong dyan. Is He? Magandang tanong natin ngayon. Buhay ba siya sa inyo? Buhay sa paniniwala natin, pero sa buhay natin, ang tanong dyan. Naniniwala tayong nabuhay siya. Kailangan makita sa buhay natin. Minsan nga na ay, Kristiyano ka ba? Hindi ko alam na Kristiyano ka kasi pumupunta ka doon eh. Saan doon? Yan ang biglang questionable. So anyway, meron pa kayong dagdag, mga kapatid. Magandang lesson ni Brother Charlie Bantok. He's from Hillside. Meron pa nagsasabi na patay daw si Jesus pag Friday. Yan. Patay. Kada Biyernes Santo, patay. Hindi kasi alam mo, pag hindi nila pinatay, walang business yun. Kaya nga lahat ay business yan eh. Pati nga pag San Juan, bautismo ni Cristo, San Juan, nagbabasaan din. Lahat ng ginagawang tradition eh. Chris, yung mga kabataan dyan sa Tacloban? Yung resurrection nila dito, may diskuhan sa labas ng church. Kasi yan. Talaga ha. So, nasobrahan naman yun. Nag-resurrect. Hindi nag-resurrect yun. Nag-alcoholic. Nag-alcoholic na yun. So, pasyal pa sa Maynila. Pagbalik daw sa Maynila. Sabi ni Elias. Pagbalik sa Maynila. We have to take credence po na sinabi rin sa Biblia na hindi napapansin ng marami sa iba, sa mga nagbabasa, yung dumating na raw si Christ. Sinabi rin po sa talata noon, maski ang naglos kay Christ ay makikita nila ng katotohanan. Kung wala yung nagulos, hindi totoo yung mga nakita nila ngayon. Maraming nagsasabi, nagpakita na. Asa na ngayon na nag-uulos doon? Wala pala. Amen. Yan, gawa-gawa na lang nila po. Yun. Amen. Para sa mga kapatid natin na si Brother Robert Puntinares, recovery to sa stroke. Ang ganda, straight ng pagsasalita mo. First time, nahirapan ngayon. Ang straight talaga. Nakakakanta pa yan kanina. Amen? Pati yan eh. Ngayon may tanong siya, Sister Nora, may tanong siya, yung pag-celebrate ng 7 palabras, applicable pa ba ngayon yun? 7 sayings, Brother Charlie. Sa akin, walang problema pero hindi celebration ang tawag ko rin, commemoration eh. Commemorate. Remembering the death. And there is nothing wrong na bigyan natin ng emphasis yung last hours sa death ng ating Panginoon. There's nothing wrong with that. Palagi ko sa soul winning, maganda yun part ng soul winning. Tsaka importante rin, maintindihan nila, continuous learning. Dito lang sa amin ngayon, ginagawa ko ako na lang kasi yun nga, hindi ako yung traditional na laging 7 ng 7. I just
doon sa death ng ating Panginoon, At saka alam mo, yan 7 sayings, dapat tama yung sabi ni Brother Chad, dapat ipaliwanag yan kasi isa yan sa ginagamit ng mga manalista na bakit niya, Panginoon, bakit mo kung pinabayan? So, hindi niya. So, ginagamit yan. Magandang ipaliwanag yan, ha? Na kung talagang Diyos siya, bakit siya, kina-question, bakit mo kung pinabayaan, di ba? Oh, yun ang isa sa mga, magandang topic yan. Hopefully, we'll learn something today. Yung tanong ni Sister Nora. So, ano pa mga natin? Ha? Wala na? Yung tsaka tatandaan nyo, sa panahon ni Pablo nga, di ba sa 1 Corinthians, lalo na 15:32, talagang nakikipagbaka siya kasi maraming tao hindi na naniniwala sa resurrection eh. Kaya ang sabi niya, let us drink and be merry, for tomorrow we will die. Yun ang paniniwala nila. Kaya sabi ni Pablo doon sa chapter 15 verse 32, I'm fighting from the beast, yung beast na tinutukoy niya, yung mga tao, yung paniniwala sa Efeso, na ganitong paniniwala na walang resurrection. If there's no resurrection, sabi ni Pablo, let us drink and be merry, for tomorrow we will die. Pero, meron resurrection. Kasi yun the world yun ang perception ng world. Magpakasaya ka, kumain ka, uminom ka, kasi nga bukas patay ka na eh. If, 'di ba? Kung walang resurrection. 'Di ba? So anyway, good lesson, good speaking ni Brother once a month, sige Charlie na. Oo, once a month yan si Brother Charlie. Hindi Dami namin natututunan eh. Tsaka natin yan, principal natin sa sa core group sa preachers. Talagang yan. Tsaka yan eh. Potential yan na magdagdag ng tulong sa mga preachers natin dyan. I-pray nyo lang na the more he bless, pag na-bless siya, the more he can bless others. Tama ba yun, Brother Charlie? No problem. Yeah. See? Sa gandang salita niya, no problem. Kaya yung sponsoran ko rin si Brother Joey. Amen. Pupunta raw siya Yan natin, traveling preacher. Magpapadala sa'yo, Brother Joey, siguro, week or next 2 weeks. Tamayo ka pa naman eh. Praise the Lord. So, then, gagawin natin yung bukod kay Brother Charlie, meron tayong once a month speaker, si Brother Robert Riarte, MBS yan. So, ilalagay natin. And some of you, ganun lang yun eh, rotate natin. Diba? Rotation, oo. Ang napakahalaga niya na marami tayong natututunan. Tsaka ihanda nyo mga question and answer na sa topic natin. Mag-suggest kayo para sa grupo natin. Tandaan nyo, itong fellowship natin na COC Philam Fellowship para sa ating darating hopefully maging maabot natin ng meron nga tayong taga Taiwan uma-attend din dito taga Taiwan na nagtatrabaho siya doon pero MBS din. So, pag Thursday, umatin siya. Minsan, pag Monday, umatin siya Pilipinas time. So, hopefully, maka-invite tayo more. And then, ang purpose naman natin to help one another, to lift one another. Kasi nga, bukod sa soul winning, ang target natin, also church planting, hopefully. And also, mentoring. Kasi yan ang kulang sa MBS, bihira tayo mag-mentor. Ang iba naman imbis na mentoring, tinutormentor tayo. Hindi kailangan ganun, mentoring. Okay? Pag tumaas ang ating preacher, nagkaroon ng success, amen, di ba? Amen. Ganun tayo. Amen? So, amen. Okay, sino pang hindi na closing prayer natin? Sino ba? Si Brother June. Si Brother June. Ito yung sa Santa ba to? Saan ba Brother June? Laguna. Santa Cruz, Laguna. Brother Mike, may kilala kang Evangeline bago mo na mag-closing si Brother June. Brother Mike, may kilala kang Evangeline sa si Jan? Kasi may request. Wala. Sa pila-pila daw eh. Naka-mute ka, Brother Mike.
Sa pila-pila po ba? Oo. Evangeline, San Jose daw. Oo. Wala. Hanapin ko po. Kami. Baka kamag-anak mo dyan. Opo. Ah? Alam ko, Adelia eh. Adelia? Na ano daw eh, na anyway, ano ko lang, yung kinukumusta. Alright, so, Brother June, kundi... Kasama ko po si Brother Ray. Ray, okay. Brother Ray. Oo. Brother Ray. Tayo maglaro ng chess. Ang elder namin. Continue. Master ako dyan sa chess. Ako, master ako sa chess. Magaling masyado sa chess yan. Ayaw ko ng laman. Ay, sa amin naman, basta may pandesal at saka cheese, okay ra. Okay? Teka muna, si Brother June, i-continue, i-pray si Brother June Tambal. Kasi na ano sila, si Sister Terry, continue to pray kasi na-stress siya sa situation nila, sa medical, physical, saka yung financial. Yan ang nagiging problem nila kasi 70K ang monthly nila at least. So i-pray natin. Oo. Tapos si recovery si Brother Oliver, mga recovery yan si Robert Puntinares. Robert, tapos si Joselito Tagle, recovery. Iyan ang mga natin, prayer natin. Ilan na yung nakalista mo? And then you guys, we will see you sa prayer. Thank you, Brother Charlie. Alam nyo, pag nakapunta kayo ng Amerika, huwag nyo kakalimutan ng New York. New York. Ha? Minsan papasyal ako. Nung nakapunta ako sa New York, 1992 pa 'yon. Tagal na, no? Oh, 1992 pa. Yeah. Ang tagal, no? 92, 94, something like that. At si pa doon, yung buhay pa sa sino pa ba yung buhay doon? Ang na-meet ko doon yung sa Hell Kitchen, sino ba yun? Si Brother, namatay na yun, di ba? Sa Hell's Kitchen. Reyes. Cemetery Reyes. Oo. Cemetery, yeah. Cemetery Reyes. Yun ang na-meet ko doon. May picture kami noon. Yung Terry Reyes, yeah. So anyway, i-pray din natin si continue to pray si Brother Charlie Bantok na mag-bless siya. Kasi potential yan sa New York. Alam niyo yung New York, very liberal na city yan eh. Very challenging din eh. Sana ma-bless siya, ma-protected siya. Nagra-ride ka ba ng subway, Brother Charlie? Hindi na. Ako retired. Kasi sa subway, maraming staba, maraming saksakan dyan. Kaya i-pray natin Saka, So okay na yan, Brother June, okay na yung listing. Ha? Robert. Yung Robert Pontinares. Pontinares. Ano po? Tapos si Joselito Tagle. Si Brother Oliver. Oliver. So, okay. Oliver Talos po ba? Yeah. Okay? Okay na. And then, wag niyo kalimutan sa Thursday natin, ha? Ang Thursday natin, kasi mahalaga yung Thursday natin, kasi yan dyan tayo nagkakaroon ng core group meeting sa projects and plans. Para pagdating ng next year, maano natin yan, maano natin. Yun ang pag-usapan natin. Kasi Monday is not enough time natin. Hindi enough time. Okay? Okay? Alright, Brother June. Thursday. Brother June, okay na ilista mo sa prayer? Okay na po. O sige. I-pray nyo sa ang urgent natin ngayon yung Tambal family. Sila Tambal, si June, Sister Terry, kasi kailangan makabalik siya sa US, baka na expire niya,
ma-expire na yung ano niya. So i-pray natin Sister Terry siya sa makabalik ticket. Financially talagang drain sila financially dahil nga sa sakit ni Junjun. Yung chemo niya. So kung may mga prayers kayo, pray nyo siya sa private prayer nyo. Kung may tutulong kayo kahit konti, maganda rin yun. Maka-financially relieve sila. Sana makabalik na si Sister Terry dito para yung hindi mawala yung yung green card. Okay? Okay, sana makakuha sila ng ticket na mura. Okay, Brother June. Thank you. God bless. Prayer. Sino may nare-request? May nagsasalita? Okay na. Okay lang yun, Brother Mike, kung wala kang camera tsaka Brother Oliver, kung wala kang camera tsaka mic, okay lang yun. At least nandiyan ka. Maraming umaatin sa atin, hindi sila maka-access sa talk, nakikinig na lang. Okay? Okay, sige. God bless. Magkikita tayo next Monday. Pero yung Thursday, optional sa inyo. Kung maka-chance kayo. Kasi doon din tayo nagkakaroon ng projects and plans. Okay. Brother June. Okay po. So, if you are ready now, the atmosphere of prayer, I want you to close your eyes. I want to open your heart, and we are going to talk to our Lord in heaven. Ama namin Diyos na mabagin sa lahat, Lord, sa oras na ito ay labis-labis ang aming kagalangan. We feel the joy and gladness because we celebrate the event recorded in the Bible that Jesus was risen 2,000 years ago in the grave as it was fulfilled in His own promise. Thank you that you are using Pastor Charlie mightily, preaching with fire so that we can understand so much about the message of resurrection. Na mayroong Kristong nagpuli upang kaming sumampalataya ay mag-aapoy din ng pangangaral at ang tungkol. I-bless mo ang kanyang sariling ministry, i-bless mo ang kanyang local church, ang congregation, outside, at i-bless mo ang kanyang mga anak at ang mga apo, Panginoon. I-bless mo ang kanyang wife at ang lahat ng kabahagi sa ministry. Lord, dalangin namin si John Tambal at si Sister Terry na ngayon ay nasa banig ng karamdaman. Si John, in the name of Jesus, we claim the healing, Lord. Nawa ang kanyang financial, psychological, medical needs and pangangailangan, Lord, ay maabot ng aming mga kapatid upang sila ay magkaroon ng assistance. Alam namin, Panginoon, na sila ay iyong mga anak. And we also understand that you love all those people like them. As you are healing the people in Israel, even those who are not believers. How much more, Lord, that we will plea and appeal to your power, your majestic power in heaven, to give them, to support them, to heal them in this situation. Lord, dalangin din po namin, Panginoon, si Brother Oliver, sa kanyang recovery, na magpatuloy siya sa kanyang kagalingan, Lord, ang kanyang kalalagayan, Panginoon, na may balik siya sa ministry. Ano man ang gift niya ay may balik niya sa paglilingkod sa inyo. Ganon din ang kanyang sambahayan, Panginoon. Ganon din, Panginoon, si Brother Robert. Nawa, Panginoon, ay patuloy mo siyang pagpalain, patuloy mo siyang pagalingin. Ano man ang kanyang tiranin sa buhay, Lord, ay magkaroon ng solusyon. Dalangin namin, Panginoon, na si Brother Joselito, na Joselito Tagli, na mayroon pong patuloy na kahilingan namin na magkaroon ng recovery. Nawa, Panginoon, siya, Panginoon, tamutin mo mightily in the name of Jesus sa kanyang ministeryo. Dalangin din po namin ang Thursday group na magkaroon ng apoy sa paglilingkod ng aming mga sharing, mga pagsama-samang kaalaman na galing sa inyo ay magkaroon ng buhay at magkaroon ng isa katuparan, Lord.
Dalangin namin si Brother Ador at ang kanyang family, ang ministry na ngayon ay kanyang napapangasawaan online program in this Zoom, in this kind of ministry, in an online program that touch the hearts and the minds of the preachers around the world. Ano din si Brother Anthony, Brother Julian, all the managerial staff, Panginoon, nanawa Panginoon ay magpatuloy at walang katapusang paglilingkod. Ang aming paglilingkod, O Diyos, ay galing sa inyo. It is in honor of you. Lord, dalangin namin ng bansang Amerika na patuloy silang magkaroon ng takot na may pagsunod, fear and reverence sa iyo upang kanila